Mga idol, totoo nga ba na merong isang lalaking vlogger ang gumapang daw sa kahabaan ng trapiko at siya daw po ang tinagurian ngayong Snail Man? What? Totoo po ba yun Kuya Jibe? Tara po, talamin po natin. Disclaimer lang mga idol, for today's video, gusto ko lamang po mabigyan ng paalala ang mga vloggers o mga aspiring vloggers na kung kayo po ay gagawa ng content, siguraduhin nyo pong wala pong mapeperwisyo. Okay? Marami na nga po mga content creators o mga vloggers ang nakikilala dahil sa mga sari-saring contents, tama po ba? Pero meron pong pinag-uusapan ngayon na isang lalaking nagpanggap na isang snail at nagsuot ng costume at gumapang po ito sa kahabaan ng trapiko. As a content creator mga idol or a vlogger, talaga pong aminado si Kuya Jibe na napakahirap pong mag-isip ng mga contents. Pero sana po kung tayo po ay mag-iisip ng content, hindi po sa ganitong paraan, okay? Dahil nga po meron po isang vlogger ngayon na taga Cebu ang binabatikos po ngayon sa social media dahil sa kanya nagawang content na tila marami po talaga na perwisyo nung araw na yon. Meron po ako ipapanood sa inyong video mga idol. Ay disclaimer lang po, ang video po ito hindi po nagmula sa akin. Credits po sa may-ari ng video ito, okay? Sabay-sabay po natin panoorin. Ito po yung video mga idol. Kung mapapansin nyo po, napakahaba na po ng traffic dito at parang hindi umuusad. Yun pala naman mga idol, tingnan nyo sa may bandang unahan. Merong isang lalaking gumagapang na nakasuot po ng costume ng isang snail o isang linta. Ano ba yan? Bakit kaya po nagagawa ito ng ibang baka siguro nga sa social attention, gusto nila sumikat, gusto nila silang pag-usapan. Tapos yun, tumayo na ang snail, nagkaroon na ng paa at tumakbo. Ano gayon? So yun na nga po mga idol, ayon nga po sa balita na pwede daw po makasuhan ang lalaki dahil po sa kanyang nagawang content at marami nga daw po na disturbo o mga naperwisyo niya nung araw na yon. Pero sana po mga idol, kung kayo po ay vlogger or aspiring vlogger, sana po pag-isipan po natin ng marami pang beses bago po natin i-upload ang mga contents po natin dito sa social media dahil hindi po natin alam ang mga consequences pag nangyari po yun, okay? Naiintindihan ko naman po mga idol na mahirap po talaga makipagsabayan ngayon sa social media o as a vlogger, kailangan nyo po talaga meron kayong kakaibang content. Pero sana po hindi po sa ganitong paraan, okay? Hindi ko lang po talaga maintindihan kung bakit po may mga tao talagang kailangan pa po itong gawin para lang po sumikat or makilala. Pero sana po wag pong ganun. Tandaan nyo po mga idol, kung kayo po ay vlogger or content creator, mas masarap po sa pakiramdam ang mahalin ka po ng inyong taga-suporta dahil sa inyong mga quality contents na ibinibigay o sineshare sa kanila. Yung meron ka mapupulot ng magagandang aral na pwede pong i-share ng mga viewers sa kanilang kapwa. At alam naman po natin lahat mga idol na ngayon po marami na po mga bata ang nakakapanood dito sa social media. Kapag nakita po ang inyong content na merong bad values, baka po gayanin po nila. Yun po ang sana wag mangyari, okay? Pero sa ngayon po mga idol, gumawa na po ng apology video yung lalaking gumapang po sa karasada at pinapunta na rin po siya sa opisina ng mga kapulisan para magpaliwanag kung bakit po niya nagawa yon. At lubos naman po siyang humihingi ng patawad sa kanya nagawang mali as a content creator, as a vlogger. So yun ang mga idol, para po sa atin ay lesson learned na po itong mga ganitong senaryo. At para sa susunod, pag mayroon po mga content creators or vloggers na magagawa ng ganitong klaseng content, wag na po ninyo subukan, okay? Tandaan nyo po mga idol, gumawa po tayo ng mga contents na nakaka-entertain at the same time, meron po tayong magagandang aral ang napupulot at pwedeng i-share sa mga tao, okay? At kung alam nyo po sa sarili nyo na ang content nyo ay wala pong inaapakang ibang tao, pagpatuloy nyo lang po ang paggagawa ng mga contents na meron pong mga aral na mapupulot ang iba, okay? At kung alam nyo naman po sa sarili nyo na wala naman po kayong ginagawang masama or mali sa inyong mga content, never delete, okay? Okay po ba yon? Pero kung kayo po ang tatanungin ko mga idol, paano na lang kung isang araw mabigyan po kayo ng pagkakataon maging vlogger or content creator? Ano pong mga contents ang ipapakita nyo sa inyong mga viewers? At sa tingin nyo po mga idol, dapat po ba kayong maging vlogger or content creator sa panahon ngayon? Sino po ang mga favorite nyong vlogger or content creator? Comment nyo nga po sa comment section at share nyo na po ang video ito sa mga friends nyo para malaman din po nila na meron po isang lalaking vlogger ang pinag-uusapan ngayon na tinatawag na Snail Man. Kyon!